Hello guys, welcome ulit sa aking channel. Ito na yung part 3 ng cross joint propeller. Ito, kinakabit na natin yung cross joint cap. Ganyan lang guys. Yung sa part 2 nyan guys kung paano maglagay ng bearing. Tignan nyo na lang dyan sa description below. Lalagay ko yung link. And guys, pinunasan. Andito na yung cross joint holder o sa propeller na yan guys. Ganyan. Tinanggal ulit yung cap kasi ipapasok din sa may cross joint holder niya. Yan guys. Ganyan lang ang pagpasok niyan guys. Shoutout nga pala kay Boss Nanding at sa mga sumusuporta sa akin channel. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ayan na guys. Pupupukin natin ng martilyo yan para pumasok. Ganyan lang. Ipapantayan guys para may lagyan ng laksag sa ilalim ng cross joint. Yan. Pwede rin gamitin natin ng ganyang socket para bumaba pa siya. Mamaya makikita nyo kung bakit ilinulubog para pumasok yung lock. Dito naman sa kabila tayo guys. Lagyan ulit ng cross joint cap. Yan. Tapos pupukpukin din ng martilyo yan guys ha. Yan. Nakita nyo guys. Pinukpok na. Yan. Dapat ganun ang paglagay. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, yung lock na yan. Kaya pinapantay o nilulubog pa para makapasok yung lock. Guys, ilinis. Is natin. Yan. Medyo pukpukin natin para sumikip. Sabay parang mayroon diyang kanal. Pag naggawa kayo guys, makikita nyo yan, may kanal. Guys, nagtingin po tayo dito kung meron pang lock na mas maganda. Yan guys. Pagkumpara natin kung ano yung mas makapal. At mas tama dun sa may pinakakanal niya sa may lock niya. Guys, sabay pupukpukin lang din ng martilyo. Sabay make sure natin yan. Iikot natin ng flat screw yan kung nakalagay na siya. Makikita niyan guys. Yan na. Dagdagan pa natin yung lubog para lobas yung kanal niya. Ayun o. Pinaka-ano niya. Lagayan ng lock. Kasi kung hindi nakasagad o hindi tama, hindi natin malalagay yung lock. Kailangan pa rin ipalubugin. Tinesting kung kasya yung dalawa. Pero hindi yan kasya guys kasi pang isang lock lang talaga. Guys. Ang ginawa natin dito guys, remedyo lang kasi yung isang cap lock niya. Nadurog yung bearing. Nasa part 1 yun guys. Makikita nyo dun sa video kung gaano naging nangyari dun sa bearing pag naubusan ng grasa. Kaya lagi dapat i-check na may grasa para matagal din masira yung cross joint natin. And guys, kabit na natin sa propeller niya. Ganun pa rin yung proseso natin. Sabay pupukpukin lang ng martilyo. At kapag lumabas na sa kabilang side, pinakakanal ng lock niya, okay na yun. Yan, ganyan lang guys. Ganyan lang pagkabit ng cross joint sa propeller. Pag kulang pa, syempre guys, dagdagan natin yung palo para lumubog. Kaya gumamit tayo ng ganyan socket
I think ano yan, 19 yung sakit na yan, sakit guys. Pinawakan para mahawakan at hindi malaglag yung sakit na ginagawa natin pantulak dun sa cross joint cup. Siyempre lilipat tayo sa kabila guys pag napasok na natin yung cross joint cup, tapos maglalagay din tayo dito sa kabila ng cross joint cup. Yan. Pukpukin lang din natin ng martilyo para pumasok. Ganun lang siya gawin. Pwede nyo rin gayahin guys. Yan na guys, okay na siya. Lalagyan na natin ng lock, circlip lock. Yan, pupupukin lang ng flat screw. Kabilaan yan. Pag kulang at hindi nyo makita yung parang kanal niya or leeg niya, nalagayan ng lock, pukpukin nyo guys. Gamit yung sakit na 19. Basta yung kakasya dun guys. Yan. Pupukpukin lang. Yan, gamit kayong flat screw pag nahirapan kayo. Yan. Okay na. Pero dapat lagyan pa rin natin ng grasa sa loob para malagyan yung cross joint at tumagal yung buhay niya. Yan na, nilalagyan natin langis. Pagkatapos natin lagyan ng langis guys, ikakabit na yan. Yung cross joint na yan. Yan, sinisigurado kung may alog pa o kailangan ng palitan ng bago. Pero okay na yan guys kasi maganda naman yung pagkakabit natin. Yan guys, ganyan lang magkabit ng propeller sa differential. Lagyan muna natin ng bolt. Yan guys, salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. Salamat po.